Pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko, lalo na ang mga kabataan, sa isang bagong uri ng date rape drug, ang GHB o liquid ecstasy. Ginagamit daw na pampatulog sa mga babae bago gahasain. Kanina ni-raid ng NBI o ng National Bureau of Investigation ang 2 condominium units sa Mandaluyong kung saan di mano ginagawa ang iligal na droga. Live mula sa Quezon City, may report si John Consulta. John? Jessica, lubhang seryoso at peligroso itong bantang dala ng bagong tuklas nga na date rape drug na gamma hydroxybutyric acid o GHB. Kung kaya naman ang NBI Anti-Illegal Drugs Unit ay wala nang sinayang na panahon at agad kumilos para makontra ang bagong diskubring drogang ito. Matagal ng issue ang talamak umanong paggamit ng droga sa mga club. Pero nadiskubre ng NBI, may bago ngayon drogang tinatawag na date rape drug dahil ang puntiran nito, mga babaeng pagkatapos bigyan ng droga ay hahalayin. Armado ng baril at search warrant, pinasok ng mga tauhan ng NBI Anti-Illegal Drugs Unit ang 2 exclusive condo unit sa Mandaluyong City na pinagmumulan daw ng date rape drug na gamma hydroxybutyric acid o GHB. Isa raw itong uri ng liquid ecstasy na talamak daw sa mga kabataan ng Metro Manila. Sa loob nga ng unit ay bumungad ang ilan pang pinagbabawal na gamot tulad ng cocaine, marijuana, ecstasy at shabu. Nadatnan pa ng mga taga-NBI ang kasangkapang ginagamit sa paggawa ng GHB. Sa isang pataklan daw ay magiging high ka na sa loob ng 3 oras. Na merong light, mga laser lights, mga sounds, yun para maging kompleto yung effect ng titiran ng ecstasy and G. Parang walang problema. Walang pakialam sa mundo. Walang mali siya. 10,000 pesos ang bentahan sa kada 100 ml. Mas kilala sa tawag na date rape drug ang GHB sa Amerika dahil 2 hanggang 3 patak nito sa isang inumin ay sapat na para patulugin ang target na biktima na kadalasan nauuwi sa pangahalay. Ang masaklap, kinabukasan sa kanyang pagising ay wala na siyang maalala sa nangyari sa kanya. May ilan din daw insidenteng nauuwi sa pagkamatay. Ito po ay napakadelikado sa kalusugan ng mga gumagamit nito. Sa katotohanan po ay unang pagkakataon na naka-operate ang NBI ng ganitong klase ng droga. Naaresto ang African national na si Ashimio Balogun na naabutan pa raw ng NBI na high. At ang umano'y model na si Mika Atanasio na sinasabing distributor umano ng GHB. Kuya, wala po akong alam dyan, kuya. Ha? Wala po akong alam. Bakit may mga nakita chemical, ma'am? Ano, sa inyo po ba yan? Sir, o sige paano? na po. Sa inyo po ba yung mga nakuha chemical? Walang kay Harvey sa Black Line. Pinaghahanap pa rin ng PhilAm na si Dennis Tique at US National na si Aaron Doe, umano'y chemist na isa rin daw sa nagpapakalat ng GHB sa Metro Manila. Ayon sa NBI, ang mga na-arrest nila ay may mga kliyente na mga kilalang personalidad, pero hindi muna rin nila papangalanan ang mga ito. Tinukoy ng GHB bilang isa sa mga pinakatalamak na date rape drug sa ibang bansa gaya ng Amerika, New Zealand, Canada at Australia. Ayon sa datos mula sa National Center for Victims of Crime sa Amerika, isa sa bawat 5 dalaga ay maaaring mabiktima ng date rape. Kaya ganoon na lang daw katindi ang pagbabantay na ginagawa ng NBI para hindi ito kumala. At maigting din ang kanilang panawagan sa mga babaeng mahilig mag-party. Beware na kung sinong nag-offer sa inyo ng drinks, huwag basta, and be aware. Nagagamit na date rape drug ang GHB kung mataas ang dosage. Pero sa saktong dosage, para raw itong stimulant o pampagising. Yung isang biktima, dalagang-dalaga, sa 3 months niyang paggamit dyan, bumagsak ang kanyang katawan. According to them, pag nakagamit daw sila nito, yung 1 hour sleep nila, fresh sila almost the whole day.
Jessica, bukod nga dito sa mga impormasyon na kukuha nila sa mga naarestong suspect sa kanilang mga naging sunod-sunod na operasyon, ay hawak na rin ngayon ng NBI ang isang hard drive ng CCTV system na kung saan ay nakita nga doon sa isa sa mga unit na mga sinalakay ng NBI. At pakin nila, Jessica, na matukoy, malaman kung sino-sino ang mga contact ng sindikatong ito, maging kung sino-sino ang kanilang mga parokyano. Jessica. John, ano ang inside story dito sa operasyon na ito ng NBI? Paano nila natiktikan, paano nila nasundan, at paano nila natukoy itong di umano'y laboratorio ng date rape drug na ito? Alam mo, Jessica, simula nung operasyon ng NBI dito sa GHB ay naroon na tayo. At sa totoo lang, nagsimula ito sa isang aksidente dahil meron silang nakuhang isang informante na nagturo sa isang allegedly ay nagbebenta ng ecstasy. Nung nagsagawa sila ng pag-aresto, Jessica, dito sa may bahagi ng Adriatico, ay wala silang nakuhang ecstasy tablet at sa halip ay nakakuha sila ng isang bote na naglalaman nga ng likido. Nung nagsagawa nga sila ng pagkatanong dito sa nakuha nga suspect, ay umamin ito na ito raw ay GHB. Dito na nagsimula, Jessica, yung serye ng mga entrapment operation kung saan ay naroon tayo at nakasama tayo sa 3 entrapment operation at itong 3 entrapment operation na ito, Jessica, ay nagkaroon sila ng break para nga matukoy itong eksaktong lokasyon kung saan hinahalo itong GHB sa may bahagi ng Maynila, Jessica. Okay, so itong GHB na to o liquid ecstasy, tama ba yun ang tawag dito, John? Hindi ito nabibili sa kung saan mang outlet o butika, kundi dinidistribute lang discreetly, tama ba? Jessica, yung isa sa mga target sana ng NBI sa kanilang operasyon ay ang sinasabing yung mismong tagahalo, yung chemist. Kung kayata siya yung isa sa mga subject ngayon ng matinding man operation ng NBI. Siya raw yung mismong naghahalo nito at ginagamit naman niya yung kanyang mga contact para i-distribute ito at ibenta ng 10,000 pesos kada 100 ml. Kung kayata, Jessica, sa ngayon, sinasabi ng NBI ay nagsisimula pa lamang yung kanilang laban dito sa GHB. Jessica. Okay, yung mga inabutan doon na mga, yung isa kamo, commercial model, konfirmado ba yon? At yung African na parang tulog pa o high? Tama yun, Jessica, doon sa ating mga records na nakuha, ay kumukumpirma nga doon sa background check ng NBI, doon sa mga pagkatao ng mga individual na inabutan doon sa mga condo units na ito. Ang problema nga lang, Jessica, ay nakatakas nga yung 2 na mga primary targets ng NBI. Subalit patuloy naman na nakakuha ng impormasyon ang NBI para matuntun yung 2 PhilAm. Yung isa pala is US National na sinasabing chemist nga ng sindikatong ito, Jessica. Okay. Yung sinasabi nila na may iba pang mga kilalang personalidad na sangkot sa operasyong ito. Ano ang ginagawa ng NBI about that? May investigasyon ba sila? Ibubunyag ba nila kung sino-sino itong mga to? Ang maliwanag dito, Jessica, ay marami na sila nakukuhang impormasyon matapos nga magkaroon ng sunod-sunod na operasyon na may kaugnayan nga dito sa GHB. At pinakiusapan nila tayo na wag munang ibunyag yung ilan sa mga personalidad na nababanggit na maaring gumagamit nga nitong GHB dahil patuloy daw yung kanilang pagkuha ng mga karagdagang impormasyon at asahan daw, Jessica, na magkakaroon sila ng iba pang mga operasyon kaugnay dito at maging sa mga taong gumagamit ng naturang droga. Jessica. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.